saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. And when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan na kinig po sa ating pangangaral. Maayong gabi mga kaisolang, na ibang gabi mga kapsa, maya pa bay, karay kapatid. So good evening. So tayo po ay umabot na po sa ating pangangaral sa alas 8 ng gabi, 8 p.m. habit. Talaga nagiging habit na po natin ito. Sa alas 4 po at alas 8 ng gabi na pangangaral. At tulad po sa atin po yung gabing pangangaral, ito po ay serye sa aklat po ni Isaiah. Ito po aklat na ito ay malimit po na, ito
ito po ay naabuso ng mga nagtuturo ng maling aral. Kaya maganda po na ito ay kahit pa paano po ay magkaroon tayo ng pagkakaunawa kung anong tinuturo ng aklat na ito. Makikita natin sa pattern po ng pangalan ni Isaiah, nagbigay ng larawan ng Panginoon tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Israel. Maaaring yun po sa panahon ng pananakop ng Assyria, na yung unang kaharian na sumakop sa bansang Israel. Ang una po ang Northern Kingdom, at ikalawa, at panghuli ang Judah, na ganoon din po ang kailang ginawa sa katulad ng kailang mga kapatid sa hilagang kaharian. So sila rin po ay napunta sa kaparusahan. Nakikita po ng mula po sa 13 kapitulo hanggang sa 23 kapitulo na ang Diyos po ay matuwid. Kung inahatulan niya ang kanyang bayan dahil sa kanilang kataasan, dahil lalo na po yung bansang Israel, ganoon din po ang Judah. Sa halimbawa po ni Ahaz, na imbes na siya ay hingin niya ang tulong ng Diyos. Siya ay nagmataas sa Diyos. At siya humingin sa tulong sa isang kaharian ng Syria, na hindi niya nalalaman later on, ito ang maninira sa kanyang bayan, although hindi siya na nakaabot sa Jerusalem dahil hindi pinayagan ng Diyos sa pamagitan ng anghel ng Panginoon, ay pinatay niya muna si Sennacherib. At si Sennacherib ay bumalik sa Nineveh. Eventually, siya rin po ay pinatalsik doon. So ngayon, dito po sa susunod na mga talata, sa Isaiah 24, chapters 24 hanggang 27, ito ay parang summary ng mga kapitulo 13 hanggang 23. Ibig sabihin, may pattern ng Diyos sa kanyang ginagawa sa mga bansa, lalo na yung mga bansa na hindi sumusunod sa kanya. Ito ay patungkol po sa kalayaan at kapangyarihan ng Diyos, the sovereignty of God. Ang sovereignty, ibig sabihin, ang sovereign ay isang malaya. Pag sinabi natin sovereign nation, ito'y malaya. It's an independent and autonomous nation na may sariling kapangyarihan. So pag sinabi natin sovereign, ang Diyos ay malaya sa kanina man at siya may sariling kapangyarihan. Ang ganitong kalayaan at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa mga bansa, ang isang bansang hindi matuwid, ito ay sisirain ng Diyos. Laying to waste the righteous and delivering the righteous. At ang pagliligtas niya sa mga matuwid. Napapasin natin, yan ang pattern ng Diyos. From the beginning at hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ganun lang ang Diyos. Kung tayo po hindi matuwid, okay sa Diyos yun, dahil yun ang gusto mo. Pero ikay parurusahan ng Diyos sapagkat siya'y sovereign at makapangyarihan. Siya'y may kalayaan, he is autonomous, he is independent, and he has a power. He is almighty. Kaya makikita natin the sovereignty of God. Dito po sa Psalm 115 verse 1 to 3, ito'y ginagamit na lagi nating binabasa. Sapagkat ang mga bansa sa paligid ng Israel ay nagtatanong sila, nasaan ang kailang Diyos? Dahil in contrast, yung mga bansa sa paligid ng bansang Israel, sila ay sumasamba sa mga inanyong mga Diyos-Diyosan. So meron silang sinasamba ng mga larawan at mga rebulto ng kailang mga Diyos-Diyosan. Wala silang nakikita gano'n sa bansang Israel. Kaya tinatanong na, saan ang kailang Diyos kanya? Yan po natin na po. Punta po tayo sa Isaiah o sa Psalm 115. Sa awit. Dito po sa chapter 1, hindi pala chapter 115. Awit 115. Magkakamali po tayo doon. Bawal pa tawagin chapter na dahil hindi naman sila po yung independent na mga awit. Walang kagunayan sa isa't isa. Huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay ibigay ang karangalan. Dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan. Bakit sasabihin ng mga bansa, nasaan ngayon ang kanilang Diyos?
sapagkat hindi nila nakikita ang Diyos ng bansang Israel. Ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Dito po sa New King James, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your mercy, because of your truth. Why should the Gentiles say, so where is their God? Tingnan niyo ang kagandahan ng pagkakaiba ng mga salin. Dito po sa Tagalog, bakit sasabihin ng mga bansa? Sa New King James, why should the Gentiles say? So alam natin kung ano yung sabihin ng Gentiles. Sa mga Gentiles ay ang mga bansa na hindi bansang Israel. So any nation which is not Israel is a Gentile nation. So makita natin. So where is their God? But our God is in heaven. He does whatever He pleases. Ginagawa niya gusto niyang, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. So in other words, He has a sovereignty. Meron siyang autonomy. Meron siyang kalayaan. Hindi siya pwedeng ma-impluensyahan ng outside influence. Say, merong kalayaan sa kanyang sariling pag-iisip. At the same time, ibig siyang sovereign sapagkat ikay malaya, ikay may kapangyarihan. Kaya nga po yung mga bansa, they can only be independent if they have power. Otherwise, kung wala kang kapangyarihan, sasakupin ka ng ibang mga bansa, di ba? So a sovereign nation is not only independent and autonomous from other nations, but also has their own power to influence their sovereignty. So yun po makikita na sa Diyos. Ang Diyos ay malaya. He cannot be influenced by outside control. Meron siya sariling kapangyarihan at ginagawa yung gusto niyang gawin. So yun ang pagkakaiba ng mga Diyosan. Diyosan, they're autonomous. In the first place, wala naman silang isip. They have no free will, wala silang kapangyarihan. Pero ang ating Diyos ay meron. Yun ang pagkakaiba sa mga Diyosan. So dito po makikita natin sapagkat ang Panginoong Diyos ay may kapangyarihan and He has autonomy. He cannot be influenced by outside forces. So nagagawa niya gusto niyang gawin. Naipapatupad niya ang kanyang kapangyarihan at nagpaparusa siya sa gusto niya parusahan. At sin nagbibigay ng gantimpala sa gusto niya bibigyan ng gantimpala. Basically, pinarusahan niya yung mga hindi matuwid. Pero kayo matuwid, di kayo magkakaroon ng gantimpala sa Diyos. Yun po sa Revelation chapter 19 verse 5. Now out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should strike the nations, and he himself would rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the furnace and the wrath of the Almighty God. So tingnan niyo ang kapangyarihan, ang makapangyarihang Diyos sa lahat, the Almighty God. So isipin po natin, ano mangyayari sa iyo pag nagalit sa iyong Diyos? Kaya dapat tayong matakot sa Diyos. He is sovereign, He is autonomous, and He is almighty. Dito po sa Genesis 17 verse 1. When Abraham was 99 years old, matanda na si Abraham. Sa atin, matanda yun. The Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Ako ang makapangyarihang Diyos, kanya. Ika'y lumakad sa aking harapan at maging walang kapintasan kayo. Sapagkat siyang makapangyarihang Diyos, yun lamang ang pwede mong gawin para kayo maging kayaya sa harapan ng Diyos. So, musipisayin na po natin ng Isaiah chapter 24. Ito po ang ating mababasa. Gabayin ng Panginoon ang lupa at ito'y sisirain. At pipilitin niya ang ibabaw nito at ang mga naniniraan doon ay papangalatin. At kung paano sa mga tao, gayon sa pari. Kung paano sa lipin, gayon sa kanyang Panginoon. Kung paano sa lilang babae, gayon sa kanyang Panginoong babae. Kung paano sa mamimili, gayon sa nagbibili. Kung paano nagpapahiram, gayon sa manghihiram.
kung paano siya nagpapangutang, gayon sa mangungutang. In other words, walang kinikilingan ng Diyos. Lubos na mawawala ng laman ng lupa at lubos na masisira sapagkat ang salitang ito ay sa Panginoon mula. Ang lupa ito mga tangis at natutuyo, ang sanglibutan ay nangihina at natutuyo. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay lilipas, ang lupa ay nadumihan ng mga do'y naninirahan, sapagkat kailang sinuway ang kautusan, nilabag ang tuntunin, sinira ang walang tipan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at sila'y naninirahan doon, ay nagdurusa dahil sa kanilang pagkakasala. Kaya't nagsunog ang mga naninirahan sa lupa, at kakaunting tao ang nalabi. Ito po isang pangkalahatang larawan ng kahatulan ng Diyos. Napansin po natin doon sa kapitulo 13 hanggang sa 23, ito po ay kahatulan sa mga spesipikong, o ito yung mga hula sa mga spesipikong mga bansa na hatulan ng Diyos. Pero dito po sa mga susunod na mga talata, sa kapitulo 24 at 27, ito po yung nagpapakilala, siyempre mayroon pa mga bansa na hatulan ng Diyos na hindi naisulat sa Biblia. Pero ito yung kanyang pangkalatang prinsipyo kapag kasi nagbibigay ng kahatulan. At ito rin po ay isang pangkalahatang larawan ng lupa sa panginaharap. Ibig sabihin, kung mayroon pang mga bansang lalabag sa Diyos, yun ang gagawin ng Diyos. Kaya tandaan po natin, habang binabasa natin to, kung tayo tumingin ng particular na katuparan ng mga hula sa chapters 24 to verse 27. Ngunit ang mga ito matutupad at palagi nang matutupad, fulfilled time and time again. Hanggat may mga lungsod at mga bansa na lumalaban sa Diyos. At ito'y kanyang ibababa. So dito po, kumpara po natin sa Kawikaan, basahin natin. Ito, meron na rin po sa salamin. Basahin na natin dito sa aking Biblia, sa Tagalog. Dito po sa Kawikaan, papasalamat po at iba rin po pag magkakaedad na. Hindi na katulad pag tayo po ay may kabataan. Kaya kayo mga kabataan, habang kayo ay bata pa, samantalang ninyong basahin at alamin ang gusto nyong alamin. Lalo na tingin sa lahat ang Biblia. Dahil pagka nagdumarating ng katulad namin na lumilipas na kabataan, hindi na po natin na magagawa yung dating nagagawa. Ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa. Ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutya. Ito po ay pagkalatang prinsipyo ng Diyos. Ang bansang matuwid kanya, ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa. Pagka isang bansa po ay tutupad sa katwiran, ito ay nagtataas. Ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutya. Parang meron po tayo makikitang isang halimbawa na pwede natin isipin. Ang bansang Amerika po, ito ay isang bansang matuwid sa kanyang simula. Sapagkat ang bansang yon ay nagsimula dahil sa kanilang gusto silang lumaya doon sa oppression o pag-uusig na ginawa sa mga taong ito na lumaya sa kanilang mga bansa. Meron pong persecution sa paniniwala o religious persecution at meron din pong economic persecution. Iso po. So sila lumaya doon. At dahil doon po sa kalayaan sa panibagong lupain, sila po ay nagkaroon ng kalayaan mag-aral at manaliksik sa Biblia. At may mga grupo ng mga tao na lumabas sa mga maling pananampalataya at sumunod sa totoo. Kaya nakita natin, sila'y biniyayaan ng Diyos, di ba? Pasinin po natin sa lahat ng mga bansa, ito ang binigyan ng biyaya. Sila makapangyarihan, sila mayaman, etc. Dahil sila po ay naging matuwid. Hindi ang buong bansa, pero may mga tao doon na sumunod sa katwiran ng Diyos. At sila ay merong ang kailang mga batas at ang kailang mga konstitusyon ay nakasalalay sa prinsipyo ng Biblia. Kaya sa kailang pera, sa kalagay, in God we trust. Yun lamang ang bansang may ganoon. Pero pasinin po natin ang ibang mga bansa na hindi ganoon. Maaaring sila ay
magiging makapangyarihan pero sila ibabagsak ng Diyos. So yun yung po makikita nating pagkalatang katwiran ng Diyos. Dahil nga po yun ang prinsipyo niya. Upang maipakita sa mga bansa na He is sovereign, He has influence, He has control, He has power. At pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin, ganyan. So itong prinsipyo ito ng lupa, in other words, pag sinabing ang lupa kanya, ito yung maaaring tumukoy sa isang particular na bansa o ito yung tumutukoy sa panginaharap ng lupa sa mga huling araw. Ito yung sisirain ng Diyos. Ito yung sinabi ng Diyos, so ito yung matutupad. Yung sabi niya, the land shall be entirely emptied and utterly plundered, for the Lord has spoken this word. So hindi natin pwedeng pasubalian po yun. So, ang mga inaahatulan ng Diyos ng mga bansa, sila po talaga napapahirapan. Ang pwede lamang ng sisihin ang kailangan ng sarili. Sapagkat sila nga po ay lumalaban sa Diyos. It is a cause and effect. Ang tao ay nagkakasala at siya lumalaban sa Diyos. That is the cause. At ang kaparusahan ng Diyos, that is the effect. So the cause and effect, pagka ang tao po ay nagsisimula magkasala, man sins and rebels against God. That is the cause. The effect is punishment. So yun makikita nating prinsipyo ng Diyos. Nakikita natin sa buong Biblia. Hindi nagbabago yun. The cause is man's sinfulness and rebellion against God. The effect is punishment. Sila po yung parusahan ng Diyos. Pero, tandaan po natin, hindi lamang ang bansang Israel ang may obligasyon sumunod sa Diyos. Tandaan po natin, dalawang grupo ng mga tao. In Romans chapter 1, ang mga Gentiles, sila binigyan ng kauso ng Diyos. Lahat ng mga bagay na dapat nilang malaman tungkol sa Diyos ay pinakilala ng Diyos. So meron utos sa Diyos, dapat lang sundin. Romans chapter 2, ang bansang Israel ay binigyan sila lang nakasulat na kautos ng Diyos. So hindi lamang ang bansang Israel ang may obligasyon na sumunod sa Diyos, kundi lahat ng mga naninirahan sa lupa. So in other words, pag ang isang bansa ay nalimutan niya ang Diyos, lahat ng bansa na nalimutan nilang Diyos, sila'y parurusahan ng Diyos. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Wala tayong sapagkat siya makapangyarihan. At siya po may kalayaan sa kanyang gustong gawin. Kaya kung ikaw ay nalimutan mo siya, ikaw'y parurusahan ng Diyos. Dahil may obligasyon ng lahat ng mga bansa na sumunod sa Diyos. Kasi lahat ng mga bansa nagkasala, di ba? Sa Romans chapter 5, nagsimula ang pagkakasala, nagkasala si Adam, siya ang unang nagkasala. Not to say na namanan natin, hindi. Sinasabi lang sa Romans 5:12, siya ang unang nagkasala. Pero ang mga tao ay nakaranas ng kamatayan. In other words, sila ay nahiwalay sa Diyos bago pa dumating kautusan ni Moises. Pero prinsipyo, kung walang kautusan, walang pagkakasala. So in other words, meron silang kautusan mula sa Diyos. At meron silang obligasyon sumunod doon. Kaya nga po, hindi ito patungkol lamang sa bansang Israel. Ito sa lahat ng mga bansa. Bakit sila paparusahan ng Diyos kung hindi sila nagkasala? At paano sila nagkasala kung walang kautusan, di ba? When there is no law, there is no transgression. Totoo yun. Kung walang batas, halimbawa ng jaywalking, kahit saan ka lumipat, hindi ka pwedeng ulihin. Bakit? There is no law against jaywalking. Pero kung sabi, bawal tumawid dito, kaya tumawid ka doon, pwede kang ulihin. Ba? You have transgressed the law. Pero when there is no law, anong sisirahin mo? So in other words, lahat ng mga bansa ay may utos na galing sa Diyos. Kaya, yun ang makikita natin. Sabi niya, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. In other words, ang covenant, ang everlasting covenant, kung ikay may utos sa Diyos, kailangan sumunod. Kung hindi ka susunod, ikay parurusahan ng Diyos. So sa verse 6, basahin natin. Kaya nilamon ng sumpang lupa at silang naninirahan doon ay nagdurusa dahil sa kailang pagkakasala. Kaya't nasunog ang mga naninirahan sa lupa
at kakaunting tao ang nalabi. In other words, kakaunti lamang ang sumusunod sa Diyos. Majority ng mga tao ay hindi. Yung makikita natin. Sila ay lumalaban sa Diyos. Ang makikita natin, dapat nating unawain, tunay ng Diyos ay mapagmahal na Diyos. Siya nagmamalasakit sa mga tao na tapat sa Kanya. Totoo yun. Pero pagka ang Diyos ay humatong, ay grabe ang paghatol ng Diyos. So dito po sa verse 7 hanggang verse 23, makikita natin ang kapaitan ng kahatulan ng Diyos. The bitterness of God's judgment. In other words, hindi biro-biro na ikayatulan ng Diyos. It's not a joke kapag kay natulan ng Diyos. Mas tingnan po natin ang meron pong si Brother Rap dito. Dito po sa 7, basahin po natin sa 7. Ang alak ay tumatangis. Ang puno ng ubas ay nalalanta. Lahat na masayang puso ay nagbubuntong hininga. Ang saya ng alpa ay tumigil. Ang ingay nila ay nagagalak ay nagwakas. Ang galak ng lira ay huminto. Sila hindi nagsisinom ng alak na may awitan. Ang matapang na alak ay naging mapait sa kanila na nagsisinom niyon. Ano itong larawan na ito? Now po, yung una, ito'y larawan ng kasiyahan. Under normal circumstances, ito ginagawa ng tao, di ba? Ang ordinaryong mga tao, sila nagsasaya, lahat ng mga bagay kanilang ginagamit sa kanilang kaaliwan. Tingnan niyo mga sinasabi nito. Ang alak ay tumatangis, ang puno ng ubas ay nalalanta. Lahat ng masayang puso ay nagbubuntong hininga. Ang saya ng mga alpa ay tumigil, ang ingay nila ay nagagalak ay nawakas, ang galak ng lira ay minto. Ito'y lahat ay ginagamit sa kasiyahan ng mga tao. Pero makikita natin na wala lahat yun. Hindi na, basahin natin. Sa English, the new wine fails, the vine languishes. Alam niyo yung vine at saka vineyard. Iba yung vine, vineyard dapat, pero hindi ko alam bakit vineyard. Pero pag wala yung yard, vine. The new wine fails, the vine languishes, all the merry-hearted sigh. The mirth of the tambourine ceases, the noise of the jubilant ends, the joy of the harp ceases. They shall not drink wine with a song, strong drink is bitter to those who drink it. So ito yung opposite, sinasabi nito, yung opposite ng kasiyahan. Pag ikay pinarusahan ng Diyos. Pag ang lupa at ang sangmasay pinarusahan ng Diyos, yung dating pagsasaya ay mawawala. At ito ay mapapalitan ng katahimikan sa pagluluksa. In other words, siyempre, sa anumang kahatulan ng Diyos, may mga mamamatay. Sapat kasi sila ay parusahan ng Diyos. Mawawala na yung lahat ng kailang kasiyahan na dinadanas at ang papalitan ng kalungkutan kayo. At pagka sila ay natulan ng Diyos. Dito po sa Isaiah chapter 24 verse 10, the city of confusion is broken down, every house is shut up, so that none may go in. There is a cry for wine in the streets, all joy is darkened, the mirth of the land is gone, in the city desolation is left, and the gate is stricken with destruction. Kaya dito po sa ating wika sa Tagalog, Sabi po lang sa Tagalog, sa verse 10, ang lungsod na magulo ay bumagsak. Bawat bahay na sarhan upang walang tao makapasok doon. May sigawan sa mga langsangan dahil sa kakulangan sa alak. Lahat ng kagalakan ay natapos na. Sa lupa ay nawala ang kasiyahan. Naiwan sa lungsod ang pagkawasak at ang pintuan ay winasak. Pagka ang isang lungsod ay tinakwil ng Panginoon, ang cause, sabi natin kanina, ang cause, pag ang isang lungsod ay nagsimula magkasala at lumaban sa Diyos, that's the cause. The effect is punishment, isa'y tatakwil ng Diyos. At instead na ito'y maging lungsod ng kasiyahan, ito'y maging lungsod ng kaguluhan. Spiritually and morally. Ito makikita nating epekto ng pagkang isang bansa o isang lungsod
ay aalis sa kalooban ng Diyos. At sila'y maiwan sa kailang sariling kaisipan at kagustuhan, ang bansang yun ay mapapariwara. Yun ang makikita sa Romans chapter 1, di ba? Iniwan nila ang katotohanan, pinalitan ng kasinungalingan. At pinalitan nila ang kalalatian ng Diyos na di nasisira sa kalalatian ng mga bagay na nasisira kanya. At dahil doon, iiwan sila ng Diyos sa kanilang maruming kaisipan. Iniwan ang natural na pagkagamit sa lalaki, sa babae, at nagkaroon ng pagnanasa sa kapwa lalaki kanya. Bakit nangyari yun? That is spiritually and moral decay. Dahil sila umalis sa kalooban ng Diyos. So bago pa magkakaroon ng yung talagang kaparusahan ng galing sa Diyos, magkakaroon ng problema ang isang lungsod o isang bayan na umaalis sa pagtutuntunan ng Diyos. Ang kanyang kahinatnan ay ang kalungkutan at lubusang pagkasira. Its destination will be of gloom and desolation. Tingnan nyo. Lahat ng mga bagay na maganda sa lugar na rin, nawala. Sabi nito, every house is shut up. Wala nakatira. So that none may go in. There is a cry for wine in the streets. All joy is darkened. The birth of the land is gone. In the city, desolation is left. And the gate is stricken with destruction. Ito yung larawan ng kasiraan. At larawan ng kalungkutan at lubusang pagkasira. So verse 13, hanggang dito po sa verse 16. Sapagkat ganito mangyayari sa lupa sa gitna ng mga bansa. Kapag ginuga ang isang punong olibo, gaya ng pamumulot ng ubas pagkatapos ng pag-aani. Inilakas nila ang kailang mga tinig, sila yumawid sa kagalakan, dahil sa kadakilaan ng Panginoon ay sumugaw sila mula sa kanluran, kaya't mula sa silangan ay lumalating ninyong Panginoon. Sa mga pulo ng dagat, ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Mula sa kadulong-dulong bahagi ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit ng papuri, ng kalalatian sa matuwid. Ngunit aking sinasabi, nangihina ako, kahabag-habag ako, sapagkat ang mga taksil ay gumagawa ng kataksilan, at ang mga taksil ay gumagawang may lubhang kataksilan. Ano po itong kabaliktaran na ito? Doon sa kanina binasa natin, yung mga lungsod na lumalabas sa Diyos ay nagkakaroon ng kasiraan. Pero sa gitna po ng ganito klaseng kasiraan, ito mga bansang lumalabas sa Diyos, ay nakakita po si Isaiah ng dahilan ng kagalangan. Tanda po natin, kung binasa natin ng Isaiah, ang keyword dito ay remnant. Majority ng mga bansa ay hindi kanlugod-lugod sa Diyos. Pero may matitira. There is a remnant. At ang labing ito ang narinig na sila po ay sumisigaw sa kanilang tinig at nagpupuri sa Diyos. Pasinin po natin yung verse 13. Sapagkat ganito ang mangyayari sa lupa sa gitna ng mga bansa, kaya inuuga ang isang punong olibo, gaya ng pamumulot ng ubas pagkatapos ng pag-aani. Ilang pangubas ang iyong maaani kung tapos ng pag-aani? Kakaunting na lang, di ba? At kapag ka ang puno ng olibo ay inuuga, ibig sabihin wala ka nang makukuha, so inintay mo na lang yung kaunting mauuhulog. So yun po yung labi, kakaunting. Kakaunting galing sa puno ng olibo, kakaunting ng galing sa mga ubasan at katatapos lang ng pag-aani. So ito'y kakaunti ang bilang. Itong kakaunting bilang na ito sa gitna ng mga makasalanan ng mga bansa, sila sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Sa buong kasaysayan ng katauhan, ang mga matuwid sa Diyos ay palaging kakaunti. They are in the minority. So sila ay kakaunti. At dahil sila ay kakaunti, they are subject sa pang-aapi. Hindi ba sabi dito sa bandang sa ikalabing-anim? From the ends of the earth we have heard songs. Glory to the righteous. But I said, I am ruined. Ruined. Woe to me. The treacherous dealers have dealt treacherously. Indeed, the treacherous dealers have dealt very treacherously. Ano yung sabihin na?
yung mga matuwid ay subject sa kataksilan na majority na hindi sumasamba sa Diyos. At tumusigin nila ang mga kakaunting sumasamba sa Diyos. Totoo yan noon, totoo yung pa rin ngayon. Ay tayo po yung minority. Kakaunti lang talaga ang mga sumasamba sa Diyos. Na 17 hanggang 20. Ang takot, ang hukay at ang bitag ay nasa iyo. O naninirahan sa lupa, siyang tumatakas sa tunog ng pagkasindak ay mahuhulog sa hukay at siyang umaakyat mula sa hukay ay mahuhuli sa bitag sapagkat ang mga bintana ng langit ay nakabukas at ang mga pundasyon ng lupa ay umuuga. Ang lupa ay lubos na nagiba, ang lupa ay lubos na nasira, ang lupa ay maraas na ninirig. Pagkagiray-giray kanya, pagkagiray-giray na parang taong lasing ang lupa. Ito'y gumigiray na parang dampa at ang kanyang paglabag ay nagiging mabigat sa kanya at ito'y bumagsak at hindi muling babangon pa kanya. Kasi po natin yung larawan ito nakakatuwa, hindi ba? Ang lupa ay gumigiray-giray kanya. Parang dampa. Ano po yung bahay ko, bunga niya. Bagamat yun ay magandang tirahan, dapat malamig yun eh. Pero sa gitna ng bagyo, madaling masisira yun. Dahil hindi ganun katibay. Hindi niya malalabanan sa napakalakas ng puwersa kanya. So, ibig sabihin, yung mga umuusig doon sa mga tuwid, ay sila po ay ahatulan ng kaparusahan sila ahatulan ng Diyos ng kaparusahan na nandun sa verses 1 to 6 ng Isaiah chapter 24. Yun ang mangyayari sa kanila kapag inuusig nila yung mga matuwid. Hindi sila makakatakas doon. So, pansinin po natin, lahat ng mga bansa na umusig sa bansang Israel ay pinatulan ng Diyos. At di sila nakatakas doon sa kagalitan ng kapuhutan ng Diyos. So makikita natin, yung mga matuwid ay siyempre sila ay malapit sa Diyos. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang damdamin, ang kanyang atensyon, pagmamalasakit ay nandoon sa mga tapat. At sino mang uusig sa mga tapat ay hindi makakatakas sa galit at kaparusahan ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot mga kapatid, kahit sa pasalukuyang panahon, tayo po ay nasa minority. Hindi po ma-impluensya mga Kristiyano, tayo po yung mga payak na mamayan lamang. Wala tayong physical na kapangyarihan sa lupa upang matakot natin ang mga tao. Wala. Kakaunti lang tayo. Ang ating kapangyarihan ay salita ng Diyos. Ang nasa atin ay katotohanan ng Diyos. So nasa atin ang proteksyon ng Diyos. Totoo ito ngayon, totoo ito noon. Kaya po makikita natin. Sino man ang uusig sa kanyang bayan ay kanyang ahatulan. Mga babagsik na kahatulan tulad po nilalarawan sa unang talata hanggang sa ikalawang talata ng kapitulo 24 na aklat ni Isaiah. Ito po sa 21 hanggang 23, at sila po ng ating pag-aaral. It shall come to pass in that day that the Lord will punish on high the host of exalted ones, and the earth, the kings of the earth. They'll be gathered together as prisoners are gathered in the pit, and they'll be shut up in the prison. After many days, they'll be punished. Then the moon will be disgraced, and the sun ashamed, for the Lord of hosts will reign on Mount Zion and in Jerusalem, and before his elders gloriously. Ito po ang makikita natin ang araw, sabi, it shall come in that day that the Lord will punish. Maaari ito'y tumutukoy po sa pagdating ng ating Panginoon na mapapaya ang lahat ng mga makapangyarihan sa lupa dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Dito po sa Ephesians chapter 6 verse 12, basahin po natin. Ito ang ating matutunghayan. Basahin po natin. Sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa laman at dugo,
kundi sa laman sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, lahat sa mga kapangyarihan di nakikita na nagahari sa libutan, sa kadiliman ito laban sa ukbong espiritual ang kasamaan sa kalangitan. Kapag ka dumating ang Panginoon at naipakita niyang kapangyarihan niya, dadaigin niya lahat ng mga kapangyarihan niyo kanya. Dito po sa Ephesians chapter 1, 20-23, gaano kalawak ng kapangyarihan ng ating Panginoon pag siya'y dumating. Dito po sa 20-23. Kaya kanyang isinagawa ito kay Kristo ng kanyang muling buhay siya mula sa mga patay, pinaupo sa kanyang kanan sa kalangitan, na higit na mataas kaya sa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan, pag-ahari, at sa bawat pangalan ng pinangalanan, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa pagdating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ibig sabihin, lahat ng mga lumalaban sa Diyos, kahit ay mga makapangyarihan, the high, the host of exalted ones, and on earth, the kings of the earth. So, ibig sabihin, yung unang binabanggit rito ay yung mga sa spiritual na larangan at yung pangalawa ay sa lupa. So ito'y tumutukoy sa mga hari kanya. Ano mangyayari sa mga ito? Sa kaparusahan ng Panginoon, tandaan po natin, sa dumating ang Panginoon at naitatag at naipangaral niya ang kanyang makapangyarihang ebanghelyo sa Acts chapter 2, ito ay sa araw ng kahatulan. Hinatulan niya ang buong sanglibutan sapagkat hindi natanggap ang Panginoon. At dito sasabihin ng Panginoon sa kanyang ebanghelyo, ako ang ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos na inyong ipinahaw sa krus kanya. So dito po sa 2 Peter chapter 2 verse 4, ito po yung mga anghel ng kasalan, di ba? Sila may makatakas sa kaparusahan ng Diyos. Hindi rin. Basahin natin. Sa verse 4. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala, na magkasala sila kundi sila ibinod sa impyerno, at nilagyan ng mga tanikalan ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghuhukom. Ang problema rito sa ating impyerno ay hindi Gehenna kundi Tartarus. Maaaring ito'y tumutukoy sa bahagi ng Hades na nasa pagdurusa. At ganito rin po sa Judas, ika-6 na kapitulo, basahin po natin sa Judas 6. So tingnan mo, hindi po ito si Judas Iscariote, ito po. Ito yung iba pong tao, yung pangalan po niya ay Judas. Hindi po ito si Judas Iscariote. Ayaw na rin naman kumala ng aking application. Punta tayo sa aking Tagalog Bible. Dito po sa Judas chapter 6. Judas. Dito sa mga jeep dati, God knows. Judas na ito. Ganyan eh. Pinaglalaroan po nila yung salita. Dito sa 6. Ang mga anghel na hindi nag-ingat sa kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ang kailang sariling tirahan, ay ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. In other words, kahit sino pa, kay hari ka pa makapangyarihan, kay anghel, ikay mapaparusahan kanya. At ang kasagdulan na makikita natin sa araw na yan, makikita na sa Isaiah, in that day, kung minsan ito'y tumutukoy siya sa particular na kahatulan ng Diyos. Pero kung minsan in that day, ito'y tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoon sa huling araw. Dito po, Hebrews chapter 12, verse 12, basahin po na, verse 12, hanggang sa verse 29, basahin po natin ito. Kaya't itinaas ninyong mga kamay na nangihina at muling palakasin ang mga tuhod ng nanlulupaypay. Kaya 12 lang po, 22. Subalit kayo lumapit sa bundok ng Sion. Ang bundok ng Sion ay yung pong nasa southeast part ng Jerusalem na doon tinayo yung templo ngayon. Pero dito, ito'y tumutungkol sa iglesia ng ating Panginoon. Subalit kayo lumapit sa bundok ng Sion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalakit na Jerusalem, sa mga di mabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon, at sa kapunuan ng mga pangalan na sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan,
at sa dugong winisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan niyong huwag itakwil ang nagsasalita, sapagkat kung di nakatakas sa mga nagtakwil sa nagbababala sa kaila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbababala buhat sa langit. Sa pagkakataong yun, niyanig ng kanyang tinig ang lupa, ngunit ngayon nangako siya na sinasabi, minsan pa'y yayanagin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Kaya't ang salitang minsan pa ay nagpapaiwatig ng pag-alis ng mga bagay na nayanig, gaya ng mga bagay na ginawa pang manatiling mga bagay na hindi nayayanig. Kayamang tinanggap natin isang kaharian na hindi mayayanig. Magkakaroon tayo ng biyaya sa pamamagitan nito ay makapag-aandog tayo sa Diyos na kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at pagtakot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutubok. Sinong ihayanig ng Diyos? Yun nilarawan ng kanyang kahatulan. Pero hindi nayayanig ang kanyang kaharian. Dahil hindi ahatulan ng Diyos ang kanyang kaharian. Ito'y binubuo ng mga tao, espiritu ng mga taong pinasakdal lang ebanghelyo ng ating Panginoon. So ito po ang ipagpapatuloy po natin sa chapter 25, pero ito'y general picture. Para sinasabi rin sa Hebrews chapter 10, kakilakilabot na mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Hindi ka makakatakas pag tayo nagsimulang lumaban sa Diyos at magrebelde laban sa kanyang kalooban. May katanungan po sa aking message. Hindi ko po alam kung sila po ay... Ang tanong po rito, paano po ang mga communist country brother, hindi naman sila open sa Bible? At alam naman natin ang pananampalataya at pagsunod sa utos ng Diyos ay siya magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang tanong ko po, brother, ay kung paano ba ang kaligtasan nila o kung paano na ba natin may papayag sa kailaang salita ng Diyos. Yes, that's a problem sa mga bansang sarado sa Diyos. Pero actually, kahit po sa mga bansang sarado sa kahit sa mga bansang sarado sa salita ng Diyos, ay may nangangaral pa rin ng salita ng Diyos. Sabi, meron pa rin mga Kristiyano sa mga lugar na yun. Kahit po sa China, may mga Kristiyano dyan, pero sila nakatago. Dahil nga di sila pinahintulutang magpayag ng kailang sariling pananampalataya, hindi katulad sa bansa natin. Pero may mga Kristiyano pa rin. Kahit sa Saudi Arabia, may mga Kristiyano. Sapagkat masasabi ko yan, dahil ang aking kapatid ay nagtrabaho sa Jeddah, Saudi Arabia. At sila sumamba roon. Bagman takatago lamang. In other words, hindi na obligasyon ng Diyos sa mga taong hindi nag-aanap sa Kanya. Ang obligasyon ng Diyos ay ang Kanyang anak ay sinugo isang libutan, namatay sa krus para magkaroon tayong kaligtasan. Tapos na obligasyon ng Diyos. Ang may obligasyon niya ang tao para hanapin niya ang Diyos. Kaya sa mga taong hindi naghahanap sa Diyos, ay hindi sila gagantimpalaan ng Diyos. Kaya maswerte ang bansa natin, tayo malaya. Kaya dito, malaya tayong makapaniwala, gusto nating paniwalaan. Kaya tayo po'y open sa katotohanan. Pero hindi pa rin ganun karami mga Kristiyano, di ba? Kakaunti pa rin kumpara sa mga taong sa majority, hindi sumasamba sa Diyos. So meron tayong kaisipan. Hindi, kung meron lang pupunta dyan, marami maniniwala. Hindi totoo yun. Subukan niyo pumunta sa mga cultural minority at mangaral kayo. Wala maniniwala. Dahil meron na silang sariling paniniwala at sila nabulag na sa ganung paniniwala. So, ang obligasyon ng Diyos, tapos na. Ang may obligasyon ng tao. So, wala natin bigyan ng obligasyon ng Diyos. Ginawa niya yung bahagi niya. That's God's part. For by grace, you are saved by faith. So, doon po sa ating dalawang talinhaga tungkol sa karera ng Diyos sa Matthew chapter 13, yung isa ay nakita lang niya. Hindi man siya naghahanap. Nakita lang niya yung mahalagang kayamanan sa kanyang lupain. Pinagbili niya ang kanyang pagkain para mabili niya yung kayamanan na yun. Yung isa naman ay naghahanap ng isang mahalagang perlas.
Ang isa hindi naghahanap, nakita niya. Yung isa naghahanap, nakita rin niya. So, sa ganun din sa mga bansang nyo. Maalam po ba natin sa Communist Russia, kahit sa panahon na yung nasa kasukdulan ng kapangyarihan ng mga communist, yung mga tao may Biblia. Nakatago lamang. Binubutasan nila ang kailang mga aklat at sinalagay nila maliit na Biblia sa loob ng aklat na yon. Actually, binabasa nila. Nung bumagsak ang komunismo at may pumunta ng araw doon, may mga Kristiyano sa lugar na yon. Hindi lang marami, pero meron. Hindi natin inaasahan na lahat ng sanglibutan ay magiging Kristiyano. Katotohanan talaga, kaunti lang. Sa bansa Japan, nahirap mangaral ng Ebanghelyo. Number one, kailangan magsalita ka ng kailang wika para respetuhin kanila at pakinggan kanila. Pero pagka may mga pagkakataon na kahit na sila'y maniniwala at napatunayan na totoo ang iyong tinuturo, hindi pa rin sila susunod sa iyo. Meron akong nabasa, sabi niya, ang ipinapangaral ng Biblia is very Japanese. Hindi sila maniniwala doon kahit gano'n. Kakaunti ng Kristiyano sa bansa ng Pompeo, may mga Kristiyano doon. So sa bawat lugar alas ng mundong ito, may mga Kristiyano, bagamat hindi sa iba't ibang lugar, iba-iba. Ang pinakamaraming mga Kristiyano ay matatagpuan sa Amerika at sa Pilipinas. May mga Kristiyano pa rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit doon sa mga lugar na alam natin na walang Kristiyano, minsan meron. Hindi natin alam. So, ang assumption natin, pag tayo pumunta roon at mangaral, sila ay makikinig. That's our assumption. Pero ang Diyos ay nakakaalam, di ba? Bakit kaya walang pumunta roon at mangaral ng Ebanghelyo? Bakit binawalan ng Espiritu Santo sina Pablo at si Silas na pumunta sa Asia at mangaral? At dinila sila sa Macedonia. Dahil doon ang mga tao may mabukas na kailang kaisipan. Anong panahon na yun? So hindi marahil kung pupunta sila sa Asia, sa panahon na yun, ay hindi ganun kahanda ang mga tao sa Asia tanggapin ang Ebanghelyo. Meron po akong kasaysayan dyan na totoong nangyari. Hindi ito testimony, ito po isang totoong nangyari. Noong 1996, ako si Brother Rick ay nakaplano pumunta sa mangaral po kami sa Leyte, sa kanyang tinubuang bayan, sa Maplag, Leyte. Hindi kami natuloy dahil sa panahon na yon yung pangalawang anak namin ay may sakit na hindi namin alam. Nagtatay lang na nagtatay. So, siyempre, prioridad ng mangaral ang pamilya niya. So, sa pagkakataon, hindi kami natuloy. Si Brother Rick, excited siya. After 10 years, matagal na siya hindi nakaka-uwi doon. Bumili siya ng mga laruan para sa kanya mga pamangkin. Hindi kami natuloy. Pero 4 years later, 2000, yung tatay niya nagkasakit dahil ano po yun mahilig sa alak. Nagkasakit. So hindi na siya umiinom. Nung pumunta kami ron sa Leyte, nakinig siya sa Ebanghelyo, siya naging Kristiyano. Pero kung pumunta kami 1996, wala pa siya sakit. Maaari, hindi kanya kami ipakikinggan dahil iinom pa siya noon eh. Pero nung hindi na siya umiinom, nakinig siya. At siya sumunod sa Ebanghelyo. Yun ang ibig ko sabihin. May mga tamang panahon ayon sa karunungan ng Diyos na kung ang isang bansa ay bukas ay papasok ng Ebanghelyo. Di ba sabi rin ni Pablo sa Corinto, ang pintong ito ay bukas kanya. At dahil ito ay bukas, kailangan take advantage sa bukas na pinto. So ganoon po, hindi porke gusto nating ipangaral ng Ebanghelyo sa isang lugar, ay maging tukumpay tayo. Ang Diyos ay nakakaalam. In His own way, di natin na paano niya ginagawa niya. So, Kennedy Pili Gambol, good evening po. Rachel Goto, good evening po sa lahat. Rupert Gaspar, present. Rafael Ortiz, present. Timmy Templanza, present sir, present din. Sarah Cambao Casillo, good evening po, good evening din. Jimmy Lacambra, present po. John Baptiste is present and listening. Grace Tagagay, brother to all watching kanya. Sabi po ni Brother Kennedy Pili, when I started to work in Saudi Arabia, Brad, bawal talagang Bible, but I managed to bring a New Testament in my pocket. Hindi mo lang nila discover sa akin since
Na, ang ginawa ng aking mga kapatid, ng kapatid ko sa Jeddah, dahil may natagpuan silang ibang mga kapatid yung mga Kristiyano rin. Kaya lang, di sila makasamba dahil wala silang lugar na pagsambahan. Dahil puro sila mga single. Ibig sabihin, ang mga asawa nila iniwan sa Pilipinas. Ang aking kapatid ay may kasama yung pamilya niya. So meron silang bahay na inuupahan doon o provided by the company. So meron silang nagtitipunan. So ang ginagawa nila, dahil ang Sunday po doon, di holiday. Ang Sunday, working day. Nagsasamba sila at 10 o'clock in the evening. Ang mga Biblia nila nakatago sa kisame, sa taas. At yun ibababa nila, tatago pa rin. Nung magkaroon na po ng Bible sa laptop, nasa laptop nila yung Biblia nila. At pagka sasamba sila, may mga pagkain sa kainan para kung may mag-grade, sabi nila, nagpa-party lang kami. Dahil hindi nga po yan ang pag-aaral ng ibang doon. So nakapagsamba sila. Ilang taon silang nandoon bago nag-migrate sa New Zealand. At doon sa New Zealand, wala rin mga tapat na kapatid doon. Sila rin ang nagsimula ng gawain ng mga kapatid sa Auckland, sa tulong ni Brother Ron Halbrook, nakapag-start sila ng gawain na binubuo ng mga Pilipino. At ngayon, meron na po silang kasamang isang pamilya South African. Nakilala ko po sila, nagkaroon kami ng pagkakataon nakapunta roon. Meron na ibang ibang bansa ngayon na kasama nila. Dumadami na rin sila. Hindi, kakaunti pa rin sila kumpara sa pagkalatrabi. Tapos may pangalawang kongregasyon sa Pakatani. Pilipino rin ang karamihan. At si Brother Abner Salangkit naman na nangangaraw doon. So, paano nangyari yun? Yun ay sa kaparanan ng Diyos na hindi natin alam. Ginagamit niya yung mga tao, mga kapatid ko, hindi naman maaral yun, pero nakapangaral sila doon. Yung taka po tayo. Para sila Moises na sabi niya, dito nindila ako kanya. Pero siya ginamit ng Diyos, di ba? Yung kapatid ko na yun, hindi marunong kumamit yun. Pero song leader siya doon. Pati kasama, yung mga kapatid na lalaki doon. Nagsosolong leader sila. Bakit? Meron silang desire, sumpa sa Diyos. Kailangan talaga nakatago lang sa Saudi Arabia dahil ang official religion nila ay Islam. So, bawal talaga ibang religion. Pero, hindi pa rin nila malalabanan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang problema, ang malungkot doon, mga kapatid, iyan ang mga bansang parurusahan ng Diyos. Yung mga bansang lumaban sa Diyos. Yun ang problema ng mga bansang may ganong klaseng paniniwala. They are closed, sarado. So, mahirap yun. Pero sa ibang bagay ng Middle East na open, diba? Sa Dubai, sa Abu Dhabi, Bahrain, pwede mangaral dyan. Kaya sana po yung mga kapatid dyan ay gumawa sila, magsikap sila na sa kanilang nalalaman, mangaral sa kapwa Pinoy. Meron na po mga kapatid dyan, pwede na kayo magkatipon. Hindi naman kinakailangan marami. Kahit 3, 4, 5. Kapag kayo'y masigasig, makapagsisimula ng gawain. Sa New Zealand po, 2 pamilya lang ang simula lang. 2 pamilya lang. Yung pamilya ng kapatid ko, saka si Brother Randy Caprillas and family. Sila, 2 pamilya lang. Tapos, nagkaroon ng dumami. Mga paraan yan, may mga kapatid na nag-migrate din sa New Zealand, nag-aalap sila ng mga kapatid, doon sila sumasamba. At pagka may mga kapatid na Amerika, nagbabakasyon sa New Zealand, doon sila sumasamba. So, yun ang makikita natin. Hindi natin maasahan na tayo dadami katulad ng mga denominasyon. Hindi natin naasahan yun. Hindi nangyari sa mga nangulang panahon, hindi na mangyayari sa panahon natin yun. Kakaunti lang talaga ang mga taong tapat na naghahanap at makakatagpo sa katotohanan. Hindi dahil mahirap hanapin, dahil ayaw nila. Kaya hindi nila makikita. Kung minsan pinapangalan mo na, tinatanggihan nila. Wala tayong magagawa doon. Basta tayo gawin po natin ang gawain po natin, mangaral po tayo, sabot na natin makakaya, and let God do the rest. Tandaan po natin, wala sa ating kapangyarihan yan. Yan ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3,
Dito ko lang Biblia ko. Tayo lang po yung mga ginagamit ng Diyos sa kanyang layunin ng pagliligtas. Pero siya ang may kapangyarihan sa likod ng ating ginagawa. Ibig sabihin, wala sa kagalingan ng mga aral yan. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 3. Simulan po tayo sa verse 5. Ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayon siya tinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako nagtanim, si Apollos ang nagtinig, ngunit ang Diyos ang nagbigay, ang nagpapalago. Kaya't walang anuman na nagtatanim o nagsisidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang didilig ay isa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. So, ang Diyos ang nagpapalago kanya. Let us have that faith. Ipangaral natin ng Ebanghelyo. Let God do the rest. Ang trabaho lang natin, mangaral. Let God will do the rest. So, wala na po ba tayong even Bible apps, the authorities are trying to filter them, but to no avail. Until left be exposed, I had the Bible Gateway apps. I did not open anymore there. Ilan po ang problema pag tayo pumunta sa abroad at sa lugar na walang pananampalataya at sarado ang pinto ng pananampalataya. Pwede tayong mangaral, but it's very difficult. Talagang tayo magdurusa. May sikreto. Dahil siyempre, alam po natin, pag tayo nahuhuli, hindi ka na babalik sa buhay. Hindi ka mabibilin ko, baka mapatayin ka pa nila dahil labag sa kailang batas. May mga bansang gano'n. Pero tandaan natin, sila lumalabag sa Diyos, sila nagre-rebelde laban sa Diyos, there is a day for them. Nakatulan sila ng Diyos. Napakaganda po ng Diyos, magandang pag-aralan ito aklat na ito. At lahat ng propeta sa lumang tipan, magandang pag-aralan. Dahil yung pattern lang nila, sa kanya, ginagamit ng Diyos ang kanyang personalidad ng mga propeta. Pero ang pattern nila, nangaral sila sa kasalanan ng bayan upang sila magsisi sa mga kasalanan na yun. Dahil eventually, pagdating ng araw, in that day kanya, darating ang Panginoon na siya magbibigay ng talagang kapatawaran at kaligtasan kahit sa mga nagkasala sa lumang tipan. Yan ang trabaho ng mga propeta, yan ang trabaho natin ngayon. Ipangaral natin ang Ebanghelyo sa mga tao. Kaya maniwala sila kaya hindi. The believing and not the believing part is not our problem. Ang problema yun na nakikinig. Our obligation is to preach. We sow the seed of the gospel. Bahala yung lupa. Kung mataba yung lupa, tutubo. Pag hindi, hindi. So, ang obligasyon na, sabi ni Pablo, God did not send me to baptize, but to preach. Not to say na baptism hindi mahalaga. Hindi. Hindi nang pangunahing gawain ni Pablo. Pangunahing gawain niya is to preach. Pinabayaan niya iba na magbautismo. At bautismo ng konti. Hindi ba? So, salala po tayo mga tanong at mga salamat po kay Brother Paquito Lopez. Siya po ay meron siyang, hindi ko lang po alam kung nakikinig siya. Kung nakikinig siya, nasagot na po natin ang kanyang katanungan. Salamat po tayo mga tanong. So, maraming salamat muli mga kapatid. Kung sana tayo magsawa sa pakikinig sa pangalan ng Diyos. Hindi na natin i-intuan itong Facebook Live preaching na ito. Sapagkat nagpag-usapan namin ito ni Brother John Bautista Malimit na nakatagpo tayo ng isang epektibong paraan ng pangalan sa iba't mga kapatid sa iba't ibang lugar. At pwede pa, kung hindi sila makapakinig sa live portion, pwede lang pakinggan sa replay na hindi naman po nawawala ito. Nakalagay lang po sa Facebook account ng iyong lingkod. Maraming salamat mga kapatid. Sana po ibawat sa atin ibigyan ng Diyos. Ito po ang ating panghuling
Pagpupuri. Yung pungawit na yun, iba-ibang lyrics nun eh. Iba yung kinakanta ng alto, iba yung kinakanta ng soprano, iba yung kinakanta ng bass, iba yung kinakanta ng tenor. Pero pag nagsama-sama, ito po yung napakagandang awit papuri sa Diyos. So, wala na po, check ko po, wala na po tayong mga tanong. Wala na po. So sana po ay kahit pa paano tayo po ay maragdagan ng ating kaalaman. Paalala po kayong dagdagan ng pag-aaral niyo sa aklat na ito. Tayo lang po ay nagbibigay ng tulong para magkaroon tayo ng pagkaunawa sa aklat na ito. Makatulong po sa ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin. Manalangin habang kami po ay tumutunghay sa inyong salita. Lalo po namin kayo nakikilala. Lalo pa namin pong na-appreciate ang inyong katakilan, ang inyong karangalan, kalutihan, at tunay na pagmamahal at ang inyong katwiran. Habang pinag-aaralan po namin ito, Ama, sana po kami lalong malapit sa inyo. Upang sa pagdating ng araw ay hindi lamang po sa pamagitan ng pananampalataya na kami kayo ay ano makikilala. Kundi makikita ka namin na mukha sa mukha. Kung paano ka, Ama, ay talagang yun ang makikita namin sa langit. Yun po ay aming pong pusong inaasam. Sana po itong mga pag-aaral namin ito ay makapagpatibay sa aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo at magiging matitag na panlaban laban sa inyong kaaway na si Satanas. Nagkagustuhan po ay bawat sa amin ay pagbalik sa kapamakan. Sana po ay bigyan niyo kami ng kapahingahan sa gabi ito. Makising kami na may bagong bukas at magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo. Diyos na makapangalan sa lahat. Ang mga kabangin ito ay may hiningi, takinapal sa Kristo. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Sabi ni Brother Ralph Ortiz, salamat Brad at mga kapatid. Salamat din sa inyo mga kapatid sa inyong walang sawang pakikinig sa salita ng Diyos.
tayo po'y patuloy pa rin mag-ingat dahil hindi pa tapos itong COVID-19. Stay safe.